Kabanata 1936. Upang maging matapat sa iyo, Miss Xavier. Kilala ko ang lalaking ito. Nakakahiya talaga pag siya ang pinag-uusapan. Siya ay talagang isang mahirap na kamag-anak na natagpuan ng aking ama mula sa Buckwood. Inirerekomenda ko siya sa Kaizen Group na hindi nagtagal upang magtrabaho doon. Ngunit pagkatapos ng mas manipis na swerte, talagang nakakuha siya ng isang kontrata na nilagdaan at binigyan ang kanyang sarili ng isang mahabang bakasyon. Nagtataka ako sa ginagawa niya kamakailan. Hindi ko inakala na napunta siya rito upang maging bodyguard mo. Dapat niloko ka niya, Miss Xavier. Alam kong lubos kung ano ang kagaya ng taong ito. Nais mo bang panatilihin kang ligtas? Dapat mo lang kalimutan ang tungkol dito. Matapos marinig ang mga sinabi ni Hazel Malone, ang mga sikat na internet na kagandahan ay agad na nawala ng interes kay Harvey York. Narinig nila na sinabi ni Yvonne Xavier na mayroon siyang isang kaibigan na darating at naisip na si Harvey ay magiging ilang prinsipe o batang Panginoon, ngunit pagkatapos ay siya ay isang bodyguard lamang. Buti na lang siya ay isang bodyguard, ngunit siya rin ay isang mahirap na kamag-anak na iyon. Natagpuan ng ama ni Hazel mula sa kanayunan, sa sandaling ito, ang mga kagandahan ay tila naamoy nila ang isang kakilakilabot na amoy ng isang probinsyano. Hindi nila maiwasang takpan ang kanilang ilong at simulan ang pagpaypay sa kanilang mga kamay habang nagpapakita ng lubos na pagkasuklam. Si Harvey ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo, kahit alam niya na siya ay tatanungin ni Hazel kung bakit siya pumunta rito, hindi niya inaasahan na siya ay hindi mapigilan para sa kanya. Nais ni Yvonne na sabihin kay Hazel ang lahat, ngunit hindi niya maiwasang tanungin siya pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Hazel, sigurado ka ba na siya ay isang mahirap na kamag-anak lamang? Talagang siya ay isang malaking karakter na narito upang protektahan ako at panatilihing ligtas ako. Protektahan ka, panatilihing ligtas ka. Nagpapakita si Hazel ng kawalan ng paniniwala. Yvonne, aling ahensya ang nakuha mo upang makipag-ugnay sa kanya? Iminumungkahi ko na mag-file ka agad ng isang reklamo. Kahit na ang isang lumpo dito ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa taong ito. Kilala ko rin siya. Dapat ay nag-apply siya bilang isang bodyguard matapos makita ang isang patalastas tungkol sa isang ahensya na umarkila ng mataas na presyo. Sigurado ako na ipinagmamalaki pa niya ang tungkol sa kanyang mga kasanayan sa sukdulan. Dapat niyang niloko ang ahensya ng pag-upa. Paano maprotektahan ka ng isang tulad nito? Hindi ka niya maprotektahan kung ang ilang gangster ay sumusubok na lamandi sa iyo, hayaan kung talagang nahihirapan ka. Yvonne, ibigay mo lang sa kanya ang $15 at sabihin sa kanya na lumayas na dito. Dapat mong hayaan na magpatuloy sa iyo si Gary Duncan. Ang pamagat ng top sa bansang Mixed Martial Arts ng bansa ay hindi lamang para sa palabas. Maliwanag, maraming nangyayari kay Yvonne sa mga nakaraang araw nang iniwan siya ni Harvey. Bakit bigla siyang naging palakaibigan kay Hazel? Si Gary, na ang tungkulin na protektahan siya, ay parang niligawan din siya. Sakto kapag sinusubukan ni Harvey na i-konekta ang mga tuldok, ang iba pang mga kagandahan ay nagtsismisa na parang bagyo na puno ng kaguluhan. Hazel, pinag-uusapan mo ba ang pinakapopular na Prince Charming, si Gary Duncan? Nakita ko minsan ang kanyang video. Pinagputol-putol niya ang isang ladrillo na may isang solong sipa. Isa rin siyang halo-halong martial arts champion. Hindi yun isang pamagat na maaaring magkaroon ng sinumang tao. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay nakakagulat. Minsan, natalo niya ang 3 kilalang halo-halong martial arts na may isang solong pag-atake. Sinabi rin na kinikilala siya bilang isa sa nangungunang 10 talento ng mga mas batang henerasyon sa country age. Mukhang sumali rin siya sa hukbo dati. Sa panahon ng labanan sa Gobi Desert, siya ang nag-iisang nakawasak sa halos 100 Mongolian na mga propesyonal. Sinasabi na nakatuon siya sa kanyang pagsasanay sa buong oras. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa publiko ngayon dahil nais niyang subukan ang kanyang mga kasanayan.
Iyon ang dahilan kung bakit siya tumatanggap ng mga alok upang umarkila sa kanya bilang isang bodyguard. Hindi rin niya ito ginagawa para sa pera, ngunit upang makahanap ng mas malakas na mga kalaban upang labanan. Ang mga salita ng mga kagandahang iyon ay lumabas ng mabilis na parang kidlat, na nagdadala ng bawat solong alingaw-ngaw tungkol kay Gary, lahat sila ay napalakas. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang silang sumabog sa internet kung nakisali sila sa isang malaking pagkatao. Matapos marinig ang lahat ng tsismis, sumulyap si Yvonne Xavier sa kay Harvey York habang nagpapakita ng kaunting karaingan. Mabuti na inatasan ni Harvey si Young Master Duncan na alagaan si Yvonne. Ngunit nang magsimula silang mag-usap, naramdaman na ni Yvonne na ang Young Master Duncan ay walang ibang ginawa kundi sabihin ang damdamin sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit agad siyang pinalayas ni Yvonne. Ngunit hindi niya alam kung paano pinamamahalaang ng Young Master Duncan na makalapit kay Hazel Malone. Sinabi pa niya kay Hazel tungkol sa malapit na panganib ni Yvonne. Mahirap sabihin kung si Hazel ba talaga ay pipi o namemik lang dito. Pagkatapos na alam ang tungkol sa insidente, determinado pa rin siyang makasama sina Yvonne at Young Master Duncan. Ang saloobin ni Hazel ay maliwanag sa sandaling ito. Nais niyang maging middleman at gumawa si Young Master Duncan bilang bodyguard ni Yvonne at panatilihing ligtas siya. Nagpadala si Harvey ng ilang mga text kay Yvonne, pagkatapos ay mapait na natawa matapos makita ang paliwanag ni Yvonne. Hindi niya inaasahan na ang isang taong inupahan ni Bellamy Blake ay hindi maaasahan. Sa palagay ba niya ay ilang hotshot siya? Nagpo-protekta sa isang kliyente habang nagkakaroon ng hindi masasabi na mga saloobin tungkol sa kanya tulad nito. Hindi napagtanto ni Hazel na lihim na nag-text si Yvonne kay Harvey at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Yvonne, si Young Master Duncan talaga ay isang mabait na tao. Mula pa nang malaman niya na pinagbantaan ka ng pamilyang Smith, agad niyang tinanggihan ang bawat iba pang alok upang maprotektahan ka. Sinabi rin niya na hindi niya nais ang anumang pera upang maprotektahan ka dahil nasa isang kakilakilabot na sitwasyon ka. Yvonne, kaakit-akit si Young Master Duncan. Tiyak na lilipat ako kung ang isang tao ay tinatrato ako ng ganyan. Si Hazel ay tila naiinis habang siya ay nagsalita. Sa pagsasalita, ang Young Master Duncan ay katulad ni Ginoong Tycoon. Pareho silang totoong lalaki, hindi tulad ng ilang iba pang marumi na alam lamang kung paano magpakita. Nakatingin si Hazel sa kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Naramdaman niya na walang karapatan si Harvey na ligawan niya siya. Ngunit pagkatapos makita siya na nagpapanggap na isang bodyguard, lumala ang pangunawa ni Hazel sa kanya. Sa sandaling ito, nais ni Hazel na pumunta sa kanilang bahay at sabihin sa kanyang ama na huwag makipag-ugnay muli kay Harvey. Ang mga taong katulad niya ay hindi kailanman makakataas kahit na may tamang tulong. Gusto niya talagang iiwan si Harvey sa mordo at bumaba sa kanya. Walang sinabi si Harvey tungkol sa sitwasyon. Ayaw niyang magdulot ng labis na salungatan para sa kapakanan ni Kelly Malone. Sa kabilang banda, nais niyang makita kung paano hahawakan ni Yvonne ang sitwasyon. Bumalik si Yvonne sa kanyang katinuan at umiling-iling. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo, Hazel, hindi ko kailangan ang proteksyon ni Gary. Kaya kung hawakan ito sa aking sarili. Pagkatapos ay sumagot si Hazel, malapit na ako sa ilan sa mga prinsipe at batang master sa itaas na bilog ng lipunan kamakailan, Yvonne. Nabalitaan ko na si Young Master Thompson ay maaaring darating sa mordo ngayon. Dapat narito na siya upang ayusin ang kasal sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang magkaroon ng isang mapagkakatiwalaang propesyonal sa paligid. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng lakas at kinakailangang pag-iingat upang labanan muli kapag dumating ang pamilya Smith para sa iyo. Bagaman tayo ay magkakapatid, makakatulong ako sa iyo dahil hindi ko alam ang maraming tao. Hinayaan ko lang na alagaan ka ni Young Master Duncan. Huwag kang maglakas loob na tanggihan ang aking alok. Si Yvonne ay mapait na tumawa, pagkatapos ay sumagot,
malubhang nagkakamali ka, Hazel. Si Harvey talaga ay isang profesional. Isang profesional. Nagpakita si Hazel Malone ng isang nakakapangit na pagngisi. Yvonne Xavier, huwag magpaloko sa marumi na ito. Tingnan mo lang ang maliit niyang braso at binti. Paano siya mukhang isang profesional? Paano mo makikita ang mga pamamaraan ng isang upperclassman? Gaano karaming mga tao sa Mordo na sa palagay mo ay mas may kasanayan kaysa sa Young Master Duncan mismo? Siya pa rin, huwag kang mag-alala ng labis. Hindi siya narito upang maging bodyguard mo. Sa kabaligtaran, narito lamang siya upang mapanatili na ligtas ang lugar. Sa kanya, kahit na ang pamilya Smith ay hindi maaaring maglagay ng daliri sa iyo. Kahit si Hector Thompson mismo ay kailangang magpakita sa kanya ng ilang paggalang. Malamig na sumulyap si Hazel sa kay Harvey York na puno ng pagkasuklam pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Paano maihahambing ang isang tagalabas sa isang nangungunang talento? Para silang gabi at araw. Kinuha ng mga kagandahan ang kanilang mga telepono at hinanap ang mga video ni Gary Duncan at ipinakita nila kay Yvonne. Tila may kakayahang si Gary sa mga video, wala siyang magagawa. Mayroong mga video sa kanya na kumalas ng isang ladrilyo kasama ang kanyang kamao, gumuho na mga bato gamit ang kanyang hubad na kamay, na nasira ang isang kawayan na stick sa kalahati ng isang solong sipa sa iba pang mga bagay. Ang isang tunay na profesional ay hindi magpapakita ng ganito kahit na maaari nilang gawin ang mga bagay na tulad nito. Ginamit ni Gary sa kabilang banda ang kanyang mga kasanayan bilang nilalaman at na-edit ang mga video na may tradisyonal na musika sa background, na ginagawang siya ay isang kilalang tanyag na tao sa Dern. Kasabay ng kanyang pamagat bilang isang halo-halong kampyon sa martial arts, ang mga kagandahan ay natural na maging kaakit-akit sa kanya. Hindi lamang sinusubukan ni Hazel na kumbonsihin si Yvonne, kahit na ang iba ay pinipilit din siya, na sinasabi na hindi niya dapat tanggihan ang naturang alok dahil napakapagbigay ni Gary. Pagkatapos ng lahat, maraming mga sikat na kilalang tao at mayayamang kababaihan sa Mordo ay hindi maaaring umarkila sa kanya ng isang solong gabi kahit na sa lahat ng pera sa mundo. Si Gary ay liga sa itaas din ni Harvey. Walang paraan na maihahambing pa si Harvey. Ang katulong na si Mullins ay walang tigil na nanunuya kay Harvey na may isang matigas na hitsura. Hindi niya sana kuhanin ang taong ito kung alam niya na siya ang klase ng isang marumi. Si Assistant Mullins ay nag-iisip ng mga lugar upang ma-disinfect ang kotse upang maalis niya ang amoy ng probinsyano. Sakto kapag ang lahat ay nagtsismisan ng walang katapusan, si Assistant Mullins ang telepono ay umalangaw-ngaw. Mabilis niyang kinuha ang tawag at pagkatapos ay tahimik na sinabi, "Miss Malone, si Young Master Duncan ay nandito. Magmadali, kailangan nating tanggapin siya." Nagmamadali na tumayo si Hazel. Ang batang Master Duncan ay isang taong maingat. Nais kong tretuhin siya sa isang pagkain sa Mordo Banquet. Ngunit sinabi niya na nagsasanay siya ng self-cultivation at magiging maayos na kumakain lang ng mga veggies. Ginamit ko ang pangalan ni Young Master Duncan upang magreserba din ng kwarto. Kung hindi ito para sa kanya, hindi tayo naririto na kumukuha ng litrato at kumain ng pagkain. Yvonne, halika na. Batiin natin si Young Master Duncan na magkasama. Tumayo si Hazel at ang iba pa na parang mga lingkod silang bumati sa kanilang hari na dumating. Ang kanilang mga mukha ay pulang-pula habang sila ay puno ng kaguluhan. Bumantong hininga si Yvonne. Dahil magkaibigan sila ni Hazel, kailangan din niyang tumayo para sa kanya. Kahit na hindi interesado si Yvonne kay Gary kahit papaano. Si Harvey sa kabilang banda ay gumagawa ng kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa na walang pangangalaga sa mundo. Hindi siya nakipag-ugnay kay Gary. Si Bellamy Blake ang gumagawa ng lahat ng pakikipag-usap. Nais ni Harvey na makita ang uri ng tao na magtrabaho si Bellamy. "Miss Malone, nandito ka." Sa sandaling ito, isang matangkad at guwapong lalaki na may isang buzz cut ang pumasok sa kwarto. Halos 5 talampakan at siyam na may marka sa kanyang mukha na parang kutsilyo.
Ang pinakamahalagang bagay ay ang suot niyang maroon Armani suit. Sa madilim na ginto na berda, ang kanyang suit ay naging katulad niya sa ilang Northern European royalty. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pinalabas ni Gary Duncan ang isang hindi nagkakamali na aura na angkop sa kanya na marangal. Nagbigay lamang siya ng isang normal na pagbati, ngunit sapat na iyon upang maipadala si Hazel at ang iba pang mga kababaihan na lumala. Kahit na si Gary ay hindi kasing gwapo sa Darren, siya ay walang alinlangan na kaakit-akit na catch. Si Hazel, para sa kanyang bahagi, ay medyo nakalaan dahil sa kanyang kaugnayan sa itaas ni Bro sa leaderboard. Gayunpaman, ang natitirang mga influencer na nais na kumapit kay Gary at nais nilang mahulog sa kanyang mga bisig sa sandaling iyon. Young Master Duncan, mangyaring pumasok. Ang pagkain na ito ay magiging walang lasa kung wala ka, ikaw ang aming kilalang panauhin. Pinangunahan ni Hazel si Gary. Sinabi niya na may ngiti, natutuwa si Miss Xavier na malaman na darating ka. Pareho kayong magkakilala, kaya hindi ko na kailangang ipakilala pa kayo. Medyo sumimangot si Yvonne. Naramdaman niya na parang pinipilit siyang itulak sa isang bagay na hindi niya gusto. Gayunpaman, maaari lamang siyang ngumiti at tumugon ng magalang, Young Master Duncan, matagal na. Miss Xavier, ang iyong kawalan ay nagpapatamlay sa aking puso. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gary nang makita niya si Yvonne. Inunat niya ang kanang kamay. Natutuwa akong magkaroon ng pagkakataon na makita ka muli. Noong nakaraan, nagkaroon ng isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ngunit ang iyong negosyo ay ang aking negosyo. Hayaan ang iyong koneksyon sa kay Miss Malone. Kahit na hindi iyon ang kaso, masasabi ko sa iyo ang isang lihim ngayon. Sinadya ni Gary na ibinaba ang kanyang tinig nang magsalita siya ng salitang lihim, na agad na naakit ang pansin ng karamihan. Nang makita na siya ay naging focus ng karamihan, sinabi niya ng mabuti, Miss Xavier, dapat mo ring malaman na hindi ko maprotektahan ang sinuman. Hiniling sa akin ng isang middleman na protektahan ka ng maraming beses dati, ngunit tumanggi ako. Nang maglaon, sinabi sa akin ng ibang partido na ang kahilingan ay ginawa ng walang iba kundi ang maalamat na chief instructor. Kaya, lumapit ako upang protektahan ka. Kapag ang mga salitang maalamat na punong tagapagturo ay nabanggit, pinakawalan ng lahat ang isang nakakagulat na pagsinghap. Hindi mapigilan ni Hazel na magsalita, Young Master Duncan, ang chief instructor na nabanggit mo. Siya ba ang mito ng militar at buhay na alamat, ang chief instructor ng sword camp? Inilagay ni Gary ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabi ng hindi sinasadya, sino pa ang maaaring gumawa ng gayong kahilingan sa akin bukod sa kanya? Isang kakaibang hitsura ng mukha ni Yvonne sa pahayag na ito. Kasabay nito, napabugad din si Harvey sa kanyang bibig ng tsaa. Mabilis na binaril ni Hazel ng isang mabangis na sulyap si Harvey, ang pagtingin sa kanya na huwag magsalita. Pagkatapos ay tiningnan niya si Gary na may paghanga at sinabi, pagkatapos, Young Master Duncan, handa ka bang pumunta dito sa oras na ito dahil sa chief instructor? Hindi sumagot si Gary. Sa katunayan, ang chief instructor ay napakasikat at ang kanyang reputasyon ay napakataas. Ako ay maaaring gawin siyang isang pabor ng isang beses para sa kapakanan ng kanyang kontribusyon sa bansa at sa mga tao, ngunit hindi ko siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung may ibang tumanggi sa aking proteksyon, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng tulong sa susunod na oras. Kahit na mangyari sila na isa sa nangungunang 10 pamilya, walang silbi. Ngunit naiiba si Miss Xavier. Para sa kanyang kaligtasan, mabilis akong sumugod matapos matanggap ang isang tawag mula kay Miss Malone. Huwag kang mag-alala, Miss Xavier. Kung narito ako, hindi ka masasaktan ng kahit sino, anuman ang mula sa Thompson o sa pamilyang Smith. Nagpasya akong protektahan ka ng personal sa loob ng 24 na oras sa isang araw,
lahat para sa iyong kaligtasan. Nag-flick ang mga mata ni Gary habang inihayag niya ito. Huwag kang mag-alala, Miss Xavier. Sa oras na ito, paprotektahan kita. Hindi ko hahayaan ang anumang mangyari sa iyo. Ang sinumang may nakakita na mata ay maaaring makita na si Gary ay nahulog ng malalim kay Yvonne. Kabanata 1940. Si Hazel ay medyo nagseselos, ngunit pagkatapos isipin na ang kanyang nangungunang bro sa leaderboard, ay maaari ring maging pareho kay Gary, agad siyang ngumiti at sinabi, Yvonne, ito ay isang bihirang pagkakataon. Magmadali at magpasalamat sa Young Master Duncan. Alam mo ba kung gaano karaming mga kababaihan ang nais ng isang pagkakataon upang makatanggap ng proteksyon ni Young Master Duncan? Natanggihan lamang. Ang natitirang mga influencers lahat ay nakatitig kay Yvonne na may mga titig ng inggit. Lahat sila ay hindi makapaghintay na puksain ang nangungunang talento ng bansa ang mixed martial arts champion. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na bibigyan ng pagkakataon si Yvonne. Sumimangot si Yvonne. Inisip niya kung ano ang magiging hindi bababa sa nakakasakit na paraan upang tanggihan si Gary. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Duncan at Miss Malone. Ngunit sa palagay ko hindi na kailangan ni Miss Xavier ang iyong tinatawag na proteksyon. Sa gitna ng lahat, inilagay ni Harvey ang kanyang teacup at naglakad. Pop! Mabilis niyang hinawakan si Gary gamit ang kanang kamay at sinabi sa isang ngiti, Kita mo, hiniling na sa akin ni Miss Xavier na siya ay 24 na oras na niya ako na magiging bodyguard. Kahit na ang chief instructor ay isang malaking shot, kailangan niyang magpakita sa isang tulad ni Ginoong Duncan ng kaunting paggalang. Tiyak na ang isang tao sa iyong paninindigan ay hindi aalisin ang trabaho mula sa isang walang katulad ko, di ba? Harvey, ang kutis ni Hazel ay naging kakilakilabot. Alam mo na wala ka, ngunit mayroon ka pa ring katapangan na walang kahihiyan. Hindi mo ba alam ang pagkakaiba sa pagitan mo at ni Young Master Duncan na pagkakakilanlan? Babalaan kita, kung hindi dahil ipinagbabawal ng Bray Temple ang sinumang lumaban dito at para sa aking ama, hihilingin ko sa mga bodyguard na itapon ka. Tila, si Hazel ay nakabuo ng isang mapagmataas na klase ng pag-uugali pagkatapos makakuha ng katanyagan bilang isang influencer. Kinamumuhian ko ang mga walang lakas at mayabang na mga lalaki na nang-ahas na makipag-usap ng malaki. Tiningnan ni Gary si Harvey ng isang mahusay na interes. Ngumisi siya at sinabi, maaari ka bang maging kanyang tagapagtanggol, binata? Ngunit kailangan kong makita kung mayroon kang lakas para dito. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng isang paghawak sa kamay ni Harvey at nagbigay ng maraming lakas sa kanyang pagkakahawak. Ang plano niya ay ipahiya si Harvey sa lugar, si Hazel at ang iba pa ay bahagyang natigilan sa biglaang pagliko ng mga kaganapan. Ilang sandali lamang ang nakaraan, nakakita sila ng isang video ni Gary na nagdurog ng isang bato gamit ang kanyang isang hubad na kamay. Nang makita si Gary na biglang nagpilit ng maraming puwersa laban sa kamay ni Harvey, naalala nila ang video na iyon. Si Hazel ay mukhang walang kabuluhan, at ang iba pang mga influencer sa kanya at nasisilaw din sa kasawian ni Harvey. Ang brat na ito ay tiyak na hindi alam kung saan siya nakatayo. Gaano siya katapang na lumabas at sumabog ng mga bagay sa mukha ni Gary. Kung hindi siya magtatapos sa pagkamatay, maaari rin niyang mawala ang kanyang balat sa proseso. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad ni Gary ay isang mayabang na tao. Paano siya maiinsulto ng isang wala na tao? Kung tungkol sa kung anong uri ng mga kahihinatnan ang kanyang gagawin para sa pagsira sa kamay ni Harvey, wala sa mga ito ang nasa pagsasaalang-alang ng mga nanunood na influencer. Sa katunayan, nag-iisip sila ng mga paraan upang mangbola kay Gary. Si Gary ay nagbigay ng hanggang 50 o 60% ng kanyang lakas, at pagkatapos ay lumingon sa ekspresyon ni Harvey. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang ekspresyon ni Harvey ay hindi nagbabago. Sa halip, ngumiti si Harvey at sinabi, Tama ka, Mr. Duncan. Siyempre,
ang isa ay kailangang magkaroon ng lakas upang maging isang tagapagtanggol. Dahil inanyayahan ako, hindi ba nangangahulugang mayroon akong kakayahan? Tama ba? Si Harvey ay labis na nagpilit sa kanyang pagkakahawak habang nagsasalita siya. Gayunpaman, maingat niyang kinontrol ang kanyang lakas, dahil sa takot na hindi niya sinasadyang madurog ang kamay ni Gary. Pagkatapos ng lahat, ipinagkatiwala ni Harvey kay Bellamy Blake na anyayahan si Gary dito. Kung sinira niya si Gary, hindi alam ni Harvey kung paano ipaliwanag ito kay Bellamy.